Yahuwah, dakila po namin Diyos, makapangyarihan naming Aba, puspos ng pag-ibig at kaluwalhatian. Pinupuri at sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Aba, nagpapasalamat kami ng marami sapagkat muli, isang linggong tumipas po sa amin. Taglay pa rin ang aming hiram na buhay at lakas. Ito'y dahil sa pag-ibig mo sa amin. Kaya naman, buong puso, taos puso kami nagpapasalamat. Pinupuri at sinasamba ka namin. Inaalay namin ang buong buhay at lakas namin sa iyo, Aba. Kaya naririto kami, nakikiusap. Pakitanggap mo po ang bawat isa sa aming mga pagsamba, sa mga pagpupuri namin sa iyong banal na pangalan. Yahuwah, Aba, muli po, mag-aaral kami ng iyong mga katotohanan, ng iyong mga salita. Ito ang aming kailangan. Ito ang aming kalakasan. Sapagkat alam po namin, patindi ang kahirapan. Hindi namin kaya sa ganang aming mga sarili. Sa iyo kami nanghahawak po, o Aba, sa tulong at kapangyarihan mo. Kaya naman po, laging pakibasbasan ng aming puso, ang aming kaisipan, sapagkat kilala mo kami. Madali kaming mabuwag, madali kaming matanghay ng maling isipan at gawain. Madali kaming madaya ng kapangyarihan, mga kasamaan. Kaya naman sa tulong mo, sa iyong kapangyarihan, nakikiusap po kami, naway palakasin mo kami, Aba. Bigyan mo pa kami ng sapat na pag-asa, paninindigan sa panig mo ng iyong katotohanan. Lagi naming maisabuhay, katwiran at kalooban mo, ano man ang mangyari, ano man mga pagsubok na aming kaharapin. Lagi kami sa iyo ay maninindigan. Kaya naman po manatili ka lamang sa aming tabi. Habang kami naglalakbay, kumaharap sa maraming pagsubok, tulungan mo kami makarating po sa hangganan. Bigyan mo pa kami ng matibay na pananampalataya habang dumaranas ang ibang mga anak mo sa matitinding pagsubok, mga matitinding karamdaman. Aming Aba, sa iyong dakilang pangalang Yahuwah, kami ay nananalig. Magkakaloob ka ng mga pagpapala, kagalingan sa aming mga suliranin, kagalingan sa aming mga karamdaman. Yahushua, Panginoon namin, kami sumasampalataya rin sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kahit nariyan ka sa kaitaasan, sapat nang sabihin ang iyong mga pagpapala, kagalingan sa amin. Panginoon, halika po sa iyong mga lingkod. Kailangan ka namin. Lalo sa mga pagkakataong ito, dumaranas ng mga kaguluhan, kahirapan ng mundong ito. Alam namin, daraan kami sa ganitong mga pagsubok. Kaya lalo kaming manghahawak at kakapit po sa iyo. Tulungan mo kami, huwag kaming matinag ng mundong ito. Sa iyo lagi kami tatanaw, dun sa pangako mo, sa araw na muli kang babalik, upang kami mapasayo magpakailanman. Isang bagay ang aming natitiyak, bagaman kami dumaranas ng mga kahirapan sa mundo, alam naming papalapit ang araw ng iyong pagdating. Kaya naman po, Panginoon, pagtsagaan mo pa kami, hangad namin makarating matagumpay sa hangganan, upang kami mapasayo at sa ating dakilang Aba, magpakailan-kailanman. Aba Yahuwah, muli po ang aming dalangin, pakibasbasan, mga isinimpang handog ng iyong mga lingkod, naway laging magdulot ng kapurihan sa iyo, at pakibasbasan din bawat kabuhayan ng iyong mga alipin, dumaloy ang mga pagpapala na kailangan po namin sa araw-araw. Hinihiling na po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat muli ng napakarami sa ating Aba, sa ating Panginoong Yahusha sapagkat muli ay mag-aaral tayo ng mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Yahusha at Panginoong Yahuwah, tayo po ay nabubuhay ng may dakilang pag-asa. Na yan po ang araw ng ating kaligtasan. May pangako po ang ating Panginoong Yahuwah na naghihintay po sa atin. At iyon ang nagbibigay po sa atin ng lakas at direksyon sa araw-araw nating pamumuhay. Ngunit habang tayo po ay patuloy na naglalakbay sa buhay na ito, napapansin po natin na hindi laging madali ang manatiling matatag. May mga pagkakataong tayo po ay nadi-discourage, tayo ay natutukso, nalilito, o kaya tayo po ay napapagod. May mga sitwasyon na sumusubok po sa ating pananampalataya at sa ating paninindigan. Pero bilang mga anak po ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo tinawag upang maging kampante. Tayo po ay tinawag upang maging handa, mapagmatsyag, at matibay po sa ating pananampalataya habang papalapit tayo sa katuparan ng kanyang mga pangako. Pero habang hinihintay po natin ang katuparan yan, ano po ang dapat nating malaman habang tayo'y naghahanda para sa araw ng ating kaligtasan? Mag-umpisa tayo ng pagbasa sa Efeso 6, mga talatang 11 hanggang 13. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan ng kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at ay tumayong matatag. Ano po ang dapat nating malaman habang tayo naghihintay sa dakilang araw? Dapat po nating malaman, mga kapatid, na tayo ay nasa isang labanan. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay hindi isang ordinaryong buhay po lamang. Kaya kapag hindi po tayo handa sa labanang ito, ay madali po tayong matatalo. Hindi po pwedeng wala tayong pakialam. Ang kailangan po natin ay maging handa at tayo po'y maging alerto. Sino po ba ang kalaban natin? Sabi po ng Biblia, hindi po tao, hindi laman o dugo. Ang kalaban po natin dito ay yung makapangyarihang uh, spiritual na pwersa. Ibig sabihin, ito po ay isang organisado at may sistema yung pag-atake ng ating kaaway. Kaya hindi po ito basta-basta, mga mahal na kapatid. Sino po ang nangunguna sa labanan na ito? Walang iba kundi ang Diablo na gumagamit po ng iba't ibang pakana, estratehiya para po tayo malinlang at tayo po ay mapahina. Anong klase po bang labanan? Itong ating kinakaharap. Ang salitang ginamit po dito, doon po sa pakikipaglaban, mula po sa salitang Griego na pale. Nang ibig sabihin po niyan ay yung hand-to-hand combat. Ibig sabihin, hindi ito po ay yung malapit, yung parang personal po na labanan. Hindi po malayo. Kaya ito po, mga kapatid, minsan ay yung mga nasa isip natin. Minsan nasa emosyon natin. At minsan nasa puso natin mismo yung labanan. Kaya dahil po dyan, ano ang ipinag-uutos po sa atin? Ang sabi ay isuot ang buong kasuotang pandigma ng Panginoong Diyos. Hindi po kalahati lang, hindi ilang bahagi lang, kundi buong baluti para magawa po nating makapanindigan hanggang sa wakas. Ano po ang ilan sa mga bahagi ng baluti na kailangan po nating isuot? Ituloy nang natin po ang pagbasa sa 14, dito pa rin po sa Efeso 6. Pakinggan natin ito mga kapatid. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Ano ang isa sa bahagi ng baluti na kailangan po natin isuot?
Una na po dyan, yung sinturon po ng katotohanan. Bakit po sinturon? Ano po ba ang kahalagahan ng sinturon? Noong unang panahon po, kahit naman po sa panahon natin ngayon, ang sinturon ay yan po ang nagdudugtong sa iba't ibang bahagi po ng kasuotan po ng isang mandirigma. Pinapanatili po niyang maayos yung maayos at magkakabit yung iba't ibang baluti po ng isang mandirigma. Kaya kapag walang sinturon, ay magulo. Hindi po maayos yung pagkakasuot ng iba't ibang bahagi po ng kasuotan. Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon, mga kapatid? Natanggap na po natin ang katotohanan. Natuto po tayo ng katotohanan. Sinasampalatayanan natin ang katotohanan, pero hindi po doon nagtatapos. Kailangan po nating isabuhay ang katotohanan. Ang sinturon po ng katotohanan ay tumutukoy po sa integridad, yung pagiging totoo po natin sa loob at labas. Dapat iisa po yung pagkatao natin sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Ano po ang kabaligtaran po niya? Yan nga po yung mga mapagkunwari, hypocrites, hipokrito. Yung iba po ang ipinapakita sa publiko, pero ibang-iba naman yung tunay na buhay kapag wala naman nakakakita. May isang pag-aaral nga po sa psychology na nagsasabi na ang pinakamapanganib na uri daw po ng kalungkutan ay hindi yung nag-iisa ka, kundi ang sabi yung napapaligiran ka nga ng maraming tao pero ang nakikita nila sa iyo yung isang version mo lamang, yung isang pagkatao na hindi nila makikilala kung makikita ka nila sa loob ng iyong tahanan o sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Kaya mga kapatid, dapat manatili po sa atin yung integridad. Maging mabuti po tayo sa lahat ng pagkakataon, sa loob o labas ng ating tahanan, sa harap ng tao, at lalo't higit sa harap ng ating Panginoong Yahuwah. Ano pa ang kailangan po nating isuot? Ang sabi ay ang baluti ng pagkamatuwid. Ano po ba ang layunin ng baluting ito sa ating mga dibdib? Siyempre, para protektahan po yung ating mga puso. Bakit mahalaga ang ating puso? Siyempre, nandyan po, nakasentro yung ating mga desisyon, yung ating mga pagnanasa, yung ating motivation. Kaya dyan din po nagmumulat yung ating ikinikilos. Kaya kahit gaano man kaganda ang ibang bahagi ng ating mga baluti, pero yung puso natin hindi natin napoprotektahan, ay madali pa rin po tayo mabubuwal. Kaya kailangan po nating bantayan ang ating mga puso. Sapagkat ang puso po natin ay napakadaling ma-impluwensyahan at madali pong malinlang kapag hindi po natin iingatan. Ano pa po ang isang mahalagang bahagi ng baluti na kailangan nating isuot? Talatang 15 naman, pakinggan natin mga kapatid. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nabibigay ng kapayapaan. Ano pang isang bahagi? Yung pong sapatos. Maaaring simple lang pakinggan. Ano po? Sapatos. Pero gaano ba kahalaga ang tamang sapatos sa isang mandirigma? Abay, napakahalaga po. Dahil ang tamang sapatos, yan po ang nagbibigay ng matatag na pagtayo. Yung kakayahang kumilos ng may kakayahang kumilos ng maayos at protection para hindi po tayo madulas o madapa. Kaya kung wala po tayong maayos na sapatos, madali po tayong madadapa. Madali tayong mawawalan po ng balanse. Ganyan-ganyan po ang gusto o nais na mangyari sa atin ng ating mga kaaway. Gusto niya na tayo ay madulas, madapa, at maitumba tayo. Sino po ba ang madaling madulas at matumba? Yung po yung mga walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa puso. Sila po yung madaling lamunin ng takot, ng pag-aalala, ng mga anxiety. Kapag may problema, agad silang natitinag. Bakit po nangyayari ito? Dahil hindi po nila nararanasan yung kapayapaan na nagmumula po sa isang tunay na relasyon sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Panginoong Yahusha. Paano po ba tayo nagkakaroon ng kapayapaan? Sa pamamagitan po ng mabuting balita.
Dahil sa mabuting balita, nagkakaroon po tayo ng bagong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi na po tayo kanyang kaaway. At dahil doon, nagkaroon nga po ng kapayapaan sa ating puso. Hindi po dahil wala ng problema sa ating buhay, kundi dahil alam po natin kung sino ang kasama natin sa gitna ng ating mga problema at kahirapan na nararanasan. Kaya kapag suot natin ang kapayapaang ito, handa po tayong tumayo ng matatag at magpatuloy kahit anumang sitwasyon na dumating po sa ating mga buhay. Ano pa? Ang isang bahagi po ng baluti na kailangan nating isuot, idagdag sa ating mga katawan. Sa 16 po. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ano pang isang bahagi ng baluti na kailangan natin, mga kapatid? Yan po yung kalasag ng pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Hindi po ito yung isang positibong pag-iisip lamang na sinasabi natin na okay lang lahat. Magiging okay lang ang lahat. Ang tunay na pananampalataya po ay yung matibay na pagtitiwala natin sa karakter ng ating kung sino siya at kung ano ang kanyang pangako at kung paano po siya kumikilos sa ating buhay. Bakit po kailangan natin ang kalasag po ng pananampalataya? Dahil nga po merong nag-aapoy na palaso. Yung sa English, yung fiery arrows. Parang sibat. Ano po ba ang maaaring sinisimbolo ng mga palasong ito sa buhay natin ngayon, mga kapatid? Yan nga po yung mga pagdududa, yung mga akusasyon, mga tukso, yung mga sakit na nangyayari sa ating buhay, kalungkutan sa ating buhay. Minsan po, bigla na lang papasok sa ating isipan natin na hindi ka naman bahal ng Diyos. Hindi ka na mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Oo nga, sumasampalataya, pero tingnan mo, anong sitwasyon mo ngayon, anong nangyayari sa iyo? Ganyan ba ang may tunay na pananampalataya? Ganyan po, mga kapatid, ang palaso. Bigla pong dumarating sa ating isipan. Matalim at masakit. Paano po natin mahaharang yan? Sa pamamagitan nga po ng pananampalataya. Kapag pinili po natin magtiwala sa karakter ng ating Panginoong Yahuwah, kahit napakahirap po ng sitwasyon natin, doon natin napapatay ang apoy ng mga palasong iyon. Ang kalasag po ng pananampalataya, yan po ang magsasabi sa atin, hindi ko man naiintindihan ang lahat, pero kilala ko ang Diyos na pinagtitiwalaan ko. Ano pa ang kailangan po nating isuot, mga kapatid? Sa 17 naman, ito ang nakasulat. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ano pa ang isang bahagi ng ating baluti, mga kapatid? Yan po yung helmet ng kaligtasan. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kailangan po natin magkaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. Ang helmet po, alam naman natin, protection para sa ating mga ulo. At saan po madalas umaatake ang kaaway? Doon po sa ating isipan. Naglalagay yan ng mga ideya na nagdudulot sa atin ng mga pagdududa. Sigurado bang ligtas ka? Hindi ka naman sapat para sa Diyos. Kapag pinayagan po nating maghari ng mga ganyan mga pagdududa, ano po ang mangyayari sa atin? Yan, madi-discourage po tayo. Panghihinaan nga tayo ng kalooban at maaari pong lamunin tayo ng matinding kawalan po ng ating pag-asa. Kaya napakahalaga po itong helmet ng kaligtasan. Tandaan po natin, hindi po tayo lumalaban para makamit po natin ang kaligtasan. Hindi po ganoon. Lumalaban po tayo mula sa katiyakan ng ating mula sa katiyakan na tayo po ay ligtas. Dahil nga po sa ginawa sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Napakalaking kaibahan po yun, mga kapatid. Ano pa po ang kailangan nating dalhin? Yung pong tabak ng Espiritu. Ano naman po ito? Yan po yung salita ng Diyos. Kung ang ibang bahagi po ng baluti ay para sa protection, ito pong tabak
ay sandata po na ginagamit hindi lang para depensahan ang ating sarili, kundi para po sumagot at kumilos. Kaya ibig sabihin, ito po yung tanging bahagi po ng baluti na parang isa pong offensive weapon. Pero hindi po sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan po nating pagbulayan. Kailangan po nating i-meditate, ating ipahayag. Kapag may kasinungalingan na pumapasok po sa ating isipan, sagutin natin ang salita po ng Diyos. Kapag merong mga pagkalito, bumalik tayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw at direksyon sa bawat sitwasyon po ng ating buhay. Pagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Matapos po nating tanggapin ang mga tagubilin sa ating ginagawang paghahanda sa pakikipaglaban, matapos po nating isuot ang buong kasuotang pandigma ng Diyos, ano po ang mahalagang dapat nating gawin palagi, mga kapatid? Sa aklat pa rin po ng Efeso, itutuloy natin po sa talatang 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtityaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ano po ang isang mahalagang dapat nating gawin? Huwag kalimutan, gawin palagi. Yan po ay ang panalangin sa lahat ng panahon. Maging mapanalanginin. Napakahalaga ng panalangin, mga kapatid. Wala na yatang mas hihigit pa sa halaga ng panalangin sa ating ginagawang paghahanda. Dahil sa halaga ng panalangin, yan po ay ilang ulit na binanggit at pinaalalahanan tayo sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Kolosas 4:2, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Ang sabi naman sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. Napakarami pa pong ibang mga talata ang idinidiin sa atin ang halaga ng panalangin. Lahat ng uri ng panalangin ay ating kakailanganin para sa paghahanda sa pakikipaghamok sa mga kaaway ng ating pananampalataya, mga kapatid. Sa pamamagitan ng palagiang pananalangin, ay ihinahanda natin ang ating mga sarili sa anumang maaring dumating sa ating buhay. Ang banggit sa talatang una ng binasa na sa atin, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, mga kapatid. Mayroong araw na masama na darating. Ano po ang araw na masama na kailangan nating paghandaan? Kailangan po nating paghandaan sa ating pakikipaglaban sapagkat ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita, naghahari sa sanlibutan, sa kadiliman ito. Ang ating laban ay laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya dahil dyan, mga kapatid, pinagsusuot tayo ng kasuotan ng Diyos sa pakikidigma.
Ano po ang lalo pang mahalaga sa paggamit natin ng kasuotang pandigma ng ating Diyos? Efeso pa rin po, 6, talata po ay 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ano pa po ang lalong mahalaga sa paggamit natin ng kasuotang pandigma ng ating Diyos? Sa atin pong ginagawang paghahanda, kailangan tayong magpakalakas sa Panginoon. Manghawak tayo sa lakas na nagbubuhat sa ating amang Yahuwah. Hindi tayo manghahawak, mga kapatid, sa sarili nating lakas. Si Apostol Pablo po ay mayroong natutunang isang mahalagang aral tungkol dyan. Nang sila ay nasa matinding danger sa Asia, sila ay halos panawan na ng pag-asa. Halos nasa bingit na ng kamatayan. Isinalaysay po niya ang naging paghihirap nila sa Asia. Ang sabi niya, ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos. Kaya napakahalaga para sa atin, mga kapatid, pagtitiwala sa ating Ama, pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag sa ating sarili tayo magtiwala. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Sa kapangyarihan ng Diyos, lamang tayo magtitiwala sapagkat nasa Diyos lamang ang tagumpay laban sa kalaban ng ating pananampalataya. Paano po ba tayo magpapakalakas sa Panginoon, mga kapatid? Unang Pedro po, 5, talatang 6. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo. Maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Paano po tayo magpapakalakas sa Panginoon? Ang sabi sa atin ay maging mapagpakumbaba. Ano ang gagawin ng Diyos, mga kapatid, sa mga mapagpakumbaba? Kayuan niya ay kanyang itataas sa takdang panahon. Ano po ang katumbas ng salitang itataas sa takdang panahon? Yan po ay tagumpay at pagliligtas. Mga kapatid, dapat nating malaman na tayo ay hindi taga-sanlibutan. Tayo po ay nakikiraan lamang dito sa mundong ito. Kaya ang bawat araw ay pakikipaglaban na kailangan nating pagtagumpayan. Kapag tayo ay nagtagumpay dahil itataas tayo ni Yahuwah, ang lundo nito, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan. Paano naman po ang pagpapakumbaba? Ilagak natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan
kilalanin natin na tanging siya lamang ang ating pag-asa na siyang makakadaig sa mga kalaban pagdating ng araw na masama. Bakit po? Sapagkat siya, si Yahuwah, na nag-iisang tunay na Diyos, ay nagmamalasakit sa atin. Bakit po tayo kailangang magpakalakas sa Panginoon? Sapagkat ang diablo niya ay umaali-aligid lamang sa atin tulad ng liyong umuungal, naghahanap ng kanyang malalapa. Ang sabi, labanan natin siya. Kaya kailangan ng pagpapalakas at pagiging matatag ng ating pananampalataya. Ano po ang dapat nating alalahanin sa ating pakikipaghamok sa mga kaaway ng ating pananampalataya, mga kapatid? Sa aklat po ng Juan 17, talatang 11, ganito po ang ating mababasa. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang dapat nating alalahanin sa ating pakikipaghamok sa mga kaaway ng ating pananampalataya, mga kapatid? Alalahanin po natin na taglay natin ang pangalan ng ating Diyos na si Yahuwah at ang pangalan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang ating pong binasa ay mga sandali na ang Panginoong Yahushua ay nananalangin sa ating Ama. Binigyang diin niya kung papaano niyang iningatan ang kanyang mga kasama noon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Yahuwah, pangalang ibinigay din sa kanya. Yan nga ang Yahushua. Ano po mayroon sa pangalang taglay natin, mga kapatid? Ang pangalang ating taglay ay nagbigay sa atin ng karapatan, proteksyon, autoridad bilang mga anak ni Yahuwah at mga kapatid ni Yahushua. Ito ay nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan na tayo ay kabilang sa sambahayan ng ating Diyos. Ano po ang tinitiyak sa atin ng pangalang ating taglay? Walang mapapahamak sa atin. Ano po ang ibig sabihin na walang mapapahamak sa atin? Sapagkat tayo po ay nakatalaga na sa kaligtasan, sapagkat tayo na mga nakay Yahushua ay kabilang sa tinubos ng kanyang dugo. Kaya't kung susumahin natin, mga kapatid, ang lahat ng ito, ano po kung gayon ang ating taglay? Taglay natin ang full armor of God, ang kasuotang pandigma ni Yahuwah. Tayo ay ginagabayan ng buong kapangyarihan ni Yahuwah at ng kapangyarihan ng panalangin ni Yahushua. Subalit higit sa lahat, taglay natin ang pangalan ni Yahuwah at ni Yahushua. Ano po ang katunayan na tayo'y magtatagumpay laban sa mga kaaway ng ating pananampalataya? Mga huling talata po na ating babasahin. Roma
8:31 hanggang 32. Babasahin din natin ang 38 hanggang 39. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng mga bagay. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yahusya na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang tanong natin, mga kapatid, ano ang katunayan na tayo ay magtatagumpay laban sa mga kaaway ng ating pananampalataya? Wala pong iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano ipinakita ni Yahuwah ang kanyang pag-ibig sa atin? Siya po ay nasa ating panig. Ano pa po? Ibinihis niya sa atin ang buong kasuotang pandigma ng Diyos sapagkat ihinahanda niya tayo sa pakikipaglaban, lalo na sa kasalukuyang panahon at sa hinaharap. Subalit higit pa riyan, mga kapatid, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Si Yahusya ang namatay para sa atin upang tayo ay mabuhay. Kaya naman ngayon ay dapat nating ibuhay si Yahusya. Ano po ang isang bagay na ating natitiyak? Tayo po ay magtatagumpay sapagkat nasa ating panig si Yahuwah at si Yahusya, at dahil dyan ang tagumpay ay tinitiyak. Tulad ng nasusulat, if God is with us, who can ever be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Ano po ang ating mapagtatagumpayan, mga kapatid? O saan tayo magtatagumpay? Mapagtatagumpayan natin ang kamatayan, ang dyablo, ang kapangyarihan ng impyerno, at ang anumang takot at alalahanin sa ating puso. Bakit tayo tiyak na magtatagumpay? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat nating alisin ang takot sa ating puso, mga kapatid. Ayaw ng Diyos sa mga duwag. Wala tayong dapat sukat ikatakot sapagkat suot natin ang kasuotang pandigma ni Yahuwah at taglay natin ang pangalan ni Yahuwah at ni Yahusya. Mga kapatid, sa mga nagaganap sa atin sa kasalukuyang panahon at sa nalalapit na hinaharap, ang mga ito po ay maaring hudyat na ng mga bagay na ating pinakahihintay. Ito po ay bahagi na ng ating mga pinag-aaralan sa ating mga Bible studies. Dapat po ba tayong matakot, mga kapatid? Hindi po. Kundi bagkus, dapat tayong magalak. Dapat tayong magalak. Bakit tayo dapat magalak? Sapagkat ang mga nangyayari ngayon, mga kapatid, ay nangangahulugan lamang na halos abot
tanaw na natin ang ating katubusan. Opo, matatapos na ang lahat ng ating mga tiisin, ang ating mga paghihirap. Papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Tumayo po kayo, tayo ay mananalangin. O Ama naming Yahuwah, Diyos ng langit at ng lupa, Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Salamat po, Ama, ng maraming marami. Muli, pinaalalahanan mo kami. Dahil sa iba't ibang isipin namin sa buhay na ito, nakakalimutan namin na mayroon kang baluti, kasuotang pandigma na kailangan naming isuot araw-araw sapagkat araw-araw ng aming buhay, kami po ay nasa pakikipaglaban. Napakarami ng kumakaaway sa aming pananampalataya. Nariyan lang sila at aali-aligid ang dyablo, umaali-aligid sa aming kapaligiran. Naghihintay ng pagkakataon upang kami silain. Subalit, Ama, hindi kami natatakot sapagkat kami nasa iyong pangangalaga. Ikaw ay nasa aming panig. Hindi mo kami pababayaan. Kung aming titindigan ang pagkatawag mo sa amin, sa pagkataglay namin ng iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Yahushua, wala kaming dapat katakot. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Kahit ano pa, kahit anong kaguluhan sa mundong ito, hindi makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Hawakan mo po kami ng buong higpit. Manghahawak din kami sa iyo. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Hindi kami tutugot, hindi namin bibitiwan o pag-aalinlanganan man lamang po ang aming pananampalataya. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo, mga haing buhay para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, maraming salamat po. Palagi naming inaalala araw-araw ang ginawa mong pagtubos sa aming mga kasalanan. At dahil diyan nagkaroon kami ng matibay na pag-asa sa pangako mong kaligtasan. Samantalang handito pa kami sa lupang ito, naglalakbay, nakikiraan. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Samahan mo kaming palagi. Kung papaanong pinangalagaan mo ang iyong mga naon ng mga lingkod, Panginoon, ganun na rin nawa ang gawin mo sa amin. Ipamagitan mo po kami, idalangin mo po kami sa ating Ama, upang patuloy naming taglayin ang kanyang patnubay, ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Sumasampalataya po kami, Ama, dinirinig mo ang aming mga dalangin. Muli basbasan mo ang bawat isa sa amin, maglagos sa bawat sambahayan ng iyong mga anak na nakikinig ngayon sa aming pagsamba. Ang lahat po ay aming ipinapakiusap, hinihiling, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
malalim na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, meron na pong konting paalala. First of all, yung ating pong book for the month of March, ating babasahin ay ang aklat ng Jeremias at ng Lamentations. Ang children's ministry ay mamaya na po at bukas pa rin. Kung meron po kayong mga anak, sana po ay makasama dito po sa ating children's ministry. At yung ating pong Lord's Supper ay para po sa Abril 1, 2026, araw po ito ng Miyerkules 7 p.m. Pacific Standard Time. At meron po kaming paalala, simula po sa Sunday, magkakaroon po kasi ng adjustments sa mga relo, sa mga clocks dito po sa Estados Unidos. Kaya it will be, we will move our clocks forward. Kaya yun pong mga programa natin sa mga susunod, halimbawa yung Bible study natin sa halip na 11 a.m., magiging 10 a.m. po. Pero ito po ay pagkatapos ng March the 8th. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.